lumutang ang pangalan ni Basti Duterte sa 2028. Yeah, sabi pa nga ng ibang mga taong bayan, future president raw itong si Basti Duterte kasi maraming mga katangian ni Tatay Digong na nakuha dito ni Basti Duterte. Okay? Payag ba kayo dyan na maging future president itong si Basti Duterte? So ito lang naman. Bakit ko ba nasabi na si VP Sara ay mananaig sa 2028 election? Unang-una, ang basihan ko dito, sa mga surveys ngayon, itong si VP Sara, number 1 siya in all categories, si VP Sara. At inamin mismo ni Presidente Bongbong Marcos na itong si VP Sara ay siya yung dahilan na tumaas ang rating ng cabinet members because of VP Sara. Sa lahat ng mga gabinete ni PBBM, number 1 si VP Sara. Masakit yan pakinggan sa mga tambaluslos vloggers, nasasaktan sila niyan. Nasasaktan ang mga dilawan dyan. Wala na kayong, hello sir, Donmar, God bless sa inyo, Teresito Advincula. Ayan, maraming salamat po. Miss Butterfly is present. Ayan yung moderator natin. So, dito pa lang, if you will try to base it on the previous election, mas malaki pa ang boto ni VP Sara kay PBBM. I think si PBBM 31 million, then si VP Sara 32 million, o 30 million, 31 million. I forgot. Basta, mas malaki pa si VP Sara. That only shows na kung kinalaban ni VP Sara si PBBM sa previous election, mananalo si VP Sara. Masakit yan sa mga loyalista. Okay? Pasalamat lang itong si PBBM na kumampi itong si VP Sara kay PBBM. Ngayon, kung hindi naman pwedeng tumakbo itong si PBBM sa 2028. So, it's either tatakbo itong si Martin Romualdez, tatakbo ba itong si Liza Araneta Marcos, or si si Sandro Marcos. Yung tatlo lang. Yung pinaka nila. Liza Marcos, Sandro Marcos, at si Martin Romualdez. Itong tatlo ang posible na kalabanin itong si VP Sara sa 2028 election. Now, compare Sandro Marcos to VP Sara. Wala. Talo talaga si Sandro Marcos. Hindi yan mananaig si Sandro Marcos. Tambalos-los si Martin Romualdez. Alam naman natin sa surveys, laging nasa dulo ng walang hanggan si Martin Romualdez. Maliit na maliit yung survey. Si Liza Araneta Marcos, do you think mananaig si Liza Araneta Marcos kung kalabanin niya si VP Sara? Hindi rin. Real talk tayo dito, ha? Now, tanong, saan ba ilagay si Senator Amy Marcos? Yan ang problema ngayon. Kasi kung totoo man na ang si Senator Amy Marcos ay makipagtandem kay VP Sara, ang tanong dito, papayag ba si VP Sara? Papayag ba ang mga pamilyang Duterte? Ang mga kasi para sa akin, Senator Amy Marcos, pakinggan mo ang isinisigaw ng taong bayan. Ano ba ang isinisigaw ng taong bayan? Baka hindi natin alam sa 2027, magsimula yang magsisigaw na baka Basti Duterte and VP Sara. Mag-Vice President si Basti Duterte, tapos si VP Sara, sure win na yan bilang presidente ng Pilipinas. Masakit yan sa damdamin ng mga tambaluslos vloggers. Masakit yan sa kanila.
So, nasabi ko yan na mananalo si VP Sara because kung makita mo sa Department of Education bilang secretary, maganda yung naging resulta. Kahit nga nagngangat-ngat itong Kongreso laban kay VP Sara na itong mga tuition, yung mga sweldo raw ng mga teachers ay maliit, hindi nang aumento. Bakit nyo i-blame si VP Sara na hindi man niya hawak ang budget? Ang humahawak ng budget ay nandyan sa Kongreso. Kung kayong mga taga-Kongreso, kung talagang totoong meron kayong malasakit dito sa mga guro natin, sa mga estudyante natin, gumawa kayo ng resolution na i-increase yung mga salaries ng mga teachers at i-increase ang budget ng Department of Education. Yan ang tamang nagserbisyo bilang isang kongresista. Diba? Kung talagang totoo kayong may malasakit sa Department of Education. Kasi kung sisiraan lang ninyo si VP Sara dito, talagang matutuklasan ng taong bayan na yan lahat ay paninira kay VP Sara. Bakit nyo i-blame ni VP Sara yung budget na yan? Na hindi naman nagpuproduce ng pera itong si VP Sara. Remember, VP Sara is only the instrument sa gobyerno. Siya lang yung nagpapatakbo kung ano ang dapat mabuting gawin. Kahit nga walang budget, naging maunlad yung Department of Education sa pamumuno ni VP Sara. Nag-number 1 sa survey Paano yan ngayon? Banat kayo ng banat. VP Sara resign, gusto niyong ipag-resign, pero sa survey, nakikita, siya yung number 1 na nagtatrabaho. If you will try to observe the Facebook page of VP Sara, kahit saan-saan na lang siya pumupunta, araw-araw nagtatrabaho. Kahit nga yung mga sundalo na nasyutay o mga nasugatan sa mga nakipagbakbakan dito sa kalaban ng gobyerno, may time pa siyang pupuntahan. Yun. Imagine that one. Hindi niya yan trabaho. Trabaho sana yan ng presidente natin ng Pilipinas na i-motivate yung ating mga kasundaluhan, yung mga nasasakdan, yung mga nasyutay, yung mga nag-iiyak na pamilya. Dapat sana nandun ang Pangulo natin nakikiramay, pero sino yung nandito? Si VP Sara. Kaya siya nag-number 1. Nasaan yung Pangulo natin? Yan ang tanong. Di ba? Yan ang tanong. Kasi hindi natin maialis sa ating isipan na kapag mayroong mga ganitong pangyayari, hahanap-hanapin talaga yung ating presidente. Nasaan ba kayo, sir? Kasi ikaw yung kumbaga haligi ng tahanan. Nasaan yung haligi ng tahanan na yung mga anak mo ay nasusyutay? So, malaking chance. Ito yan mark my word. Balikan nyo itong vlog na ito. Mark my word. 2028 election, lulutang ang pangalan ni Basti Duterte at ni VP Sara. Pero nung in-interview itong si Basti Duterte sa mga banateros, sinabi ni Basti na wala siya talagang pangarap maging tumakbo sa national election. Okay? Pero wala siyang magawa dyan kung i-force siya ng taong bayan. Okay? Especially sa mga surveys. Okay? Hindi ko lang alam kung si former President Duterte, ano ang maging posisyon ni former President Duterte dyan. Okay? Kasi ito lang yung aking mai-advise sa inyong lahat.
Wag na yung mga tambaluslos vloggers at mga sarado yung isip, yung mga bangag na mga loyalista. Ito lang yung sasabihin ko sa inyo. Kung gusto niyo nang maibalik yung pagbabago natin, yung tunay na pagbabago, kung gusto niyo ibalik ang presyo ng bigas, totoong presyo ha, di ko sinabing 20 pesos per kilo, kung gusto nyong maibalik na itong mga infrastructures na ito, mga build na ito, at security ng ating mga syudad, mga cities, at yung ating lugar na mailayo tayo dito sa bawal na gamot, kung gusto nyong maibalik yun, iboto nyo ang mga Duterte. Iboto nyo itong dalawa sa 2028. Yun lang ang aking ma-advise. Hindi ko kayo fino-force na yun talaga ha. Para sa akin, sa 2028, itong dalawa. Dahil sa ngayon, 3 years, magiging 3 years na yung panunungkulan ng administrasyon na ito, pero para pa rin tayong hindi tayo nag-upgrade